Abay, congressman na ito, bakit nag-a-apply pa? Kasi lakay, siya ay nag-aim for higher position. Ganun ba? So, kailangan mag-apply ulit sa ating mga kababayan sa masang Pilipino. Ipapakilala ko na siya lakay. Magle-level up siya. Ayan. Yes, oo. Iaakyat sa Senado mula sa mababang kapulungan lakay. Siya ay mula, ang political party niya lakay as a congressman, siya ay mula sa ang buklod ng mga motorista ng Pilipinas o yung one rider lakay. Oh. Alam natin to, lalo na sa mga motorista, kilalang kila. Siya lakay ay nag-aral ng Bachelor of Science in Civil Engineering. Engineer pala siya. Yes, sa Manuel S. Inverga University Foundation. Talaga nilalagay nila yung taon lakay, 1988. May master's degree sa management, a major in development and security mula naman sa Development Academy of the Philippines. Lakay ang kanyang karera sa pulisya at advokasya niya lakay. Siya ay retiradong Lieutenant Colonel ng Philippine National Police, dating opisyal ng Highway Patrol Group, naging hepe din lakay ng PNP Public Information Office sa Cavite, at siya lakay ang nagtatag ng Ang Rider Safety and Advocates of the Philippines. Ito lakay yung organisasyon na nagtataguyod ng kaligtasan ng mga motorista sa kalsada, no? At siya din lakay ay isang social media YouTuber? Influencer talaga. Aktibong YouTuber siya lakay. At yun nga, tinataguyod niya yung karapatan ng mga motorista, at siya lakay ay nahalala bilang kinatawan nga ng One Rider Party List noong 2022. Ayan. At ang ating aplikante, kongresista na pero gusto bang mag-apply. Pero sa pagkasenador naman. Yes. Ayan. Si Congressman, dating retired colonel ng PNP ba? Alam ko, Philippine Constabulary pa eh. Congressman Bonifacio Laki. Ayan na. Laki o Laki Busita. Congressman Busita, good sir. morning. Magandang umaga po sa inyo. Sir Deo, Ma'am El, at sa lahat ng ating mga kababayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Teka muna, nakailang term na kayong congressman? First term pa lang po. First term pa? Ba't parang nagmamadali kayo? Gusto maging... Yes, Sir Deo, natanong po ninyo yan. Alam niyo po, God knows, pumasok tayo sa politika hindi para magkatitulo ng congressman. Ang hangad po natin, magsulong ng batas na magpoprotekta sa mga motorista, Luzon, Visayas at Mindanao. And Sir Deo, modesty aside, isa po ako sa mga congressman na masipag, nagtatrabaho sa loob at labas ng kongreso. Pero yung pong panukala nating batas, yung motorcycle for hire, na kung saan magiging legal ang hanap buhay ng mga riders, mahigit 5 buwan na po ito, nakabinbin pa rin at hindi umuusad sa Senado. Ikalwa po, yung Fair Traffic Apprehension Act na magpuprotekta sa mga motoristang inaapi at inaabuso. Na-process naman po, nagkaroon ng mga hearings sa Kongreso, sa committee. Pero ito po ay nakabinbin sa Committee on Transportation. Sir Deo, hindi po kailangan ng motorista si Colonel Busita. Ang kailangan ng motorista, batas. Para kung patay na si Colonel Busita, protektado pa rin sila. Yes po. At nakita ko po, Sir Deo, na kung mananatili pa po. Pasensya po, sanay talaga ako sa Sir. Galing ako sa PNP. Yes, sir. Sanay. Parang awkward ako kung tawagin kitang Deo. Mahirap sa ano. So, Sir Deo, nakikita ko po na kung mananatili pa ako sa Kongreso, mauulit ang nakaraan for 3 years na walang batas na maipapasa si Colonel Busita. Ano po, hanggang Kongreso lamang. So, kaya po ako ay naghahangad na maging senador. At siyempre, Sir Deo, and Ma'am El, hindi naman pwedeng pantransportasyon lang. Marami po tayong nakitang problema na para sa akin bilang mahigit 30 years na public servant, may mga problema, Sir Deo, ang dali naman ang solusyon eh. Ang kailangan lang, dedikasyon at pagmamahal sa taong bayan. Ayan, sabi niyo problema, ito muna Congressman Colonel Busita, sir, dahil kayo ay dating opisyal ng Highway Patrol Group.
Ang hepe ba ng Philippine National Police, dapat bang pagbawalan dumaan sa EDSA busway? Hindi lamang po ang hepe ng Philippine National Police. Kung sino ang hindi sinasabi ng batas at palisiya na bawal sa busway, dapat bawal. Aba, astig si Colonel, ha? The law is hard but it is the law, sabi nga. Yes po. At actually, Sir Deo, kung ang ating mga otoridad o mga nanunungkulan ay hindi magpapakita ng disiplina at paggalang sa batas, hindi tayo pwedeng umasa na ang mga motorista at iba pa nating mga kababayan ay susunod sa batas. Mahirap asahan po yun. Ayan, yung mga law enforcers, parang congressman din, mga mababatas, ay huwag lawmaker, lawbreaker, law enforcer, huwag dapat lawbreaker din. Ayan. Yes po, para iangat natin ang respeto at paggalang ng taong bayan sa mga otoridad at mga nanunungkulan. Ayan. Kung marami po ang nangyayari ngayon na mga aksidente, sobrang dami po at nai-involve po dito karamihan mga motorsiklo. At yung iba po, alam naman natin to, very common term na ginagamit, ang daming kamote. So ang dami pong kamote rider, ang dami din kamote driver, yung mga naka 4 wheels, marami po yan. Hindi naman po natin yun sinisingle out yung mga nagmomotor. Bilang kayo po ay tinataguyod ang kapakanan ng mga motorista, kaligtasan, I'm sure hindi lang po ng motorista, kundi lahat ng tao na nasa kalsada. Ano po kaya ang pwede nating magawa para po mas maging disiplinado yung mga driver, maging pong yung mga tao ay marunong sumunod sa mga batas trapiko. Kung kayo po ay bibigyan ng pagkakataon na maupo po sa Senado, ano po ang pwede nating magawa para magkaroon ng pangil, mas maging mahigpit at sumunod yung tao? Ma'am Mel and Sir Deo, bago ko po sagutin ang inyong katanungan, gusto ko lamang po sabihin na ang anumang problema, pag hindi mo alam ang ugat, mahirap mong marisolba. At ako po naniniwala na likas na mabuti tayong mga Pilipino. Ano po ba ang ugat nitong mga sinasabing kamote riders, undisciplined motorists? Walang benggahan, totoo lamang. Ito po ay malaking kasalanan ng mga nagdaang administrasyon sa LTO. Bakit po, Sir Deo? Bakit, sir? Bakit po? Alam ko, walang kontra sa akin. Maraming nagdaan po ang taon dekada na. Basta may pera ka, kahit wala kang alam, magkakalisensya ka. Patay tayo dyan, mga fixer. Yes po. At ibig sabihin po, itong mga sinasabi nating undisciplined motorists, riders, biktima lang ito Why, Sir Deo? Opo. Halimbawa po, binigyan kita ng lisensya, hindi naman kita tinuruan. So, anong aasahan natin na ikaw ay disiplinado at marunong sa kalsada? So, pag nagkaroon ng argumento, mag-aaway tayo, akala mo tama ka, pero mali ka. Akala ko naman, tama din ako, mali din pala ako. So, yung katanungan po ni Ma'am El, dalawa po ang napaka-importante dito sa usaping ito. Number one is education and enforcement. So, alam no po ninyo, modesty aside, since 2006, nagkakandak po kami ng libreng road safety seminar sa mga motorista. So, kapag tayo po ay naluklok sa Senado, unang-unang riripasuhin po natin yung mandato ng LTO patungkol sa education. Kasi po sa kasalukuyan ngayon, may mga accredited school sila, pero bagamat wala tayong konkretong basihan, may mga information na lumalabas na nandun pa rin yung anomalya, yung tinatawag na non-appearance. Basta malaki ang bayad mo, complied lahat, magkakalisensya ka. At alam ko, at pamunuan naman ng LTO ngayon ay maayos at hindi nila itatanggi. Meron silang mga accredited training schools na sinuspende nila at siguro nirevoke na rin. So yun po ang pangunahing bibigyan natin ng atensyon, yung road safety education. Second, yung enforcement. Dapat po matiyak na bawat enforcer, bawat pulis na masasangkot kaugnay sa traffic enforcement, totoong marunong at may yung competent. Bakit ko po nasabi ito si Sir Deo? Naku, napakaraming beses ko na pong napatunayan LTO chief, district, evaluators, inspectors, traffic enforcers nila, law enforcers, even police, local enforcers, maraming beses po, paulit-ulit nating napatunayan, Sir Deo. Sila mismo, napakasimpleng batas, hindi maipatupad ng tama. So, balikan ko lang po, number one, dapat tutukan education. Second is enforcement. Tiyakin dapat na yan ay natutupad, nagagampanan nila yung kanilang mandato. Para hindi napiperwisyo ang ating mga kababayan. Alam mo, Sir Deo, malaking issue dito. Ano po?
pag ito ay hindi binigyan ng attention, diyan po nagmula yung aking advokasya eh. Bakit po? Libo-libo ang namamatay sa road crashes. Yes. Nabanggit po ninyo, Ma'am El, ang daming namamatay. Dyan sa Antipolo, dyan sa Rizal. Yes po. Ano ba, Sir Deo, ang big deal dito? Libo-libo ang namamatay sa road crashes. Around 60% dito, tatay, nanay. Bilang anak, mahirap. Sa isang pamilya po. I am not saying na pag mayaman ka, okay lang mamatay, no? Pero sa ordinaryong pamilya, Sir Deo, pag namatay ang tatay, parang namatay na rin ang buhay at kinabukasan ng mga anak. Ang dulo po nito, pag hindi natin sincerong binigyan ng attention, mas higit natataas ang krimen sa ating bansa. Why? Maraming bata po naliligaw ng landas. Ayan, totoo yan na, Colonel. At bilang, ayan, alam mo, humahanga ako dati sa bagong salta ko sa Manila, Sister El. Hangang-hanga ako dun sa mga members ng Highway Patrol Group noong araw. HPG. Yung kaki ang uniform nila. Ayan, ang gaganda ng mga sombrero. Parang Chiefs ba sa California? Ayan, USA, yung Chiefs. Abay, ang gaganda ng sakyan. Ang boots hanggang hita yata. Hanggang tuhod lang. Ang taas nun lakay Tsaka takot ang mga motorista pagka nakita man mga highway patrol. Uy, ingat tayo sa gumawa, may ano diyan, may HPG. highway patrol group diyan. Ayan. Siguro ganun yung mga respeto, Colonel, ang kulang yata natin ngayon, ha? Sa tindig pala ng mga taga SPG nung araw hahangaan mo na, medyo ano ka na tumitino na no? Tumitino ka Ayan. Siguro isa ring ano yun, Colonel. Inabutan mo ba yung uniforme yung yung parang Chiefs California Highway Patrol Group, yung kaki na mataas ang boots, tapos antitikas ng dating, ha? Ang uniforme kaki na ina-almirol pa yata. Naabutan ko yan, Sir Deo, no? Nung ako kasapi pa ng Philippine Constabulary. Nakita ko yan, sinasabi mo. Diba? Antitikas nila, diba? And yes, Sir Deo, I agree with you na mahalaga rin na yung at least yung bearing mo, yung tindig mo, pa lang. Ay karespeto. Yes, ayan. Okay, Colonel, problema natin, traffic. Ayan, kayo po ay bilang kinatawan ng buklod na motorista ng Pilipinas, One Rider. Ano nakita nyo, may solusyon po ba sa traffic natin dito sa Metro Manila? Alam nyo, sir, ito naman ito yung long-term program na po, yung may saayos yung public transportation kasi alam natin kapos na nga ano po sa public transportation, pero doon po sa sitwasyon na kung talagang kung saan talagang ma-traffic, especially kapag pinag-usapan po traffic, kamay nilaan yan ano po ang pag pinag-usapan po natin ang traffic sa kamay nila, nandiyan na given na yung area, yung mga roads, ibig sabihin ilang lanes, volume of vehicles hindi nababawasan, tumataas pa lalo. Ano po, at ayaw ko namang agawin yung magandang idea ng iba. May binabanggit po yung iba na ako parang nakikita ko mukhang tama naman na yung pong oras ng pasok o bukas ng government agency, i-adjust. Baguhin. Ako po naniniwala doon. Siyempre po, Ma'am El, pag in-adjust mo yan, mababago yung volume of vehicles. Yung, especially yung sa oras. Ano po? Yung peak hours. Yes po. Yes po, tama po yon. At pangalawa, ako po ay sumulat sa DOTR. Ano po? By the way, Sir Deo, nabanggit mo naman, engineer ako Opo. Nandyan na po yung volume of vehicles, nandyan na yung number of lanes available. Ang tinitingnan po natin, Sir Deo, technically, para mas madaling maunawa ng ating mga kababayan, parang isa po bang malaking eskwelahan na may colleges, may high school, may elementary, may kinder pa. Siyempre po, pag hindi mo inayos yan, pag nag-bell yan, halo-halo na, nakaka-apekto sa galawan. So ano pong ibig sabihin natin? Sa kasalukuyan, Ma'am El, pag pinansin mo, ikaw kung nagmamaneho ka rin, Ma'am El, mapapansin mo, yung rider, pag nakita ng space sa harapan mo, biglang sisingit. Yes, so affected na yung performance ng pagmamaneho mo. So ang nakikita ko po dyan, Sir Deo, ay pag tiningnan po kasi mathematically, tama-tama lang nabigyan ng sariling lane ang motorcycles. Ibig sabihin po, para hindi na sila singit ng singit. Yung po ay pinabase ko po sa available lanes and number of vehicles. Wala kang babaguhin. Iaayos mo lamang. At the same time, sa Ma'am El, marireduce, hindi man totally mawala yung aksidente, marireduce yung aksidente.
And Sir Deo, kung papansinin po ninyo, by the way, sa mga kapatid natin bikers, huwag kayong sasama ng loob sa akin. Natanong lang ako ni Sir Deo, gusto ko lang sumagot. Kung papansinin po ninyo yung bicycle lane, Ayan, motorcycle lane. Oo. Parang walang gumagamit, mas malaking oras po na halos walang dumadaan Yes, opo. Kaya kung sasang-ayon ang nakararami, siyempre ayaw ko naman maging diktador at wala naman tayo sa posisyon para magdikta. Ang isang nakikita ko po dyan, Sir Deo, is magkaroon ng window hours lang para sa bikers na kung saan mapag-aralan na yung malaking oras na nasasayang ito maidagdag, mai-allocate sa motorcycle riders. Ayun. Opo. And lastly, isa talagang problema sa atin is maliban sa education is enforcement. Walang palakasan. Dapat lahat marunong sumunod sa batas. So tama ka, sang-ayon ka Colonel Busita, sir, Congressman, dun sa ginagawa ng MMDA sa implementasyon ng EDSA busway na kung kahit na pulis ka pa, police officer ka ba dyan, congressman ka, senador, walang sasantuhin. Kung hindi ka pwede dyan, huwag kang lalabag, sumunod ka sa batas. Tama po yan at ako ay humahanga sa MMDA. Ngayon. Nung nadaan kasi sakit ng ulo ko yan nauuwi pa sa away hanggang sa ako'y makasuhan. Iba po ang sistema ngayon na ako'y humahanga sa kanila. And by the way, Sir Deo and Ma'am El, merong SAIC yung composite unit na binuo ng DOTR. Kaya po ako'y natutuwa sa kanila sapagkat sabi nga yung kasabihang walang sinasanto, walang kinikilingan. Yan naman ang dapat para at least mangarap tayo na darating yung mga susunod na taon katulad na tayo ng SBMA na may disiplina, natatakot ang otoridad. Kaya itong mga maling justification or whatever talaga dapat hindi tinatanggap yan. At ako'y natutuwa po kay Secretary Remulla. Ang direksyon niya talaga doon patas na pagpapatupad ng batas. Kaya nga sabi ni Secretary Remulla nung kahapon, isang araw, ako sumusunod, di ako dumadaan sa busway. May emergency meeting daw emergency naman pala. Meeting lang. Pero ito, Colonel, Lakay, sa online marami po ang mga kritisismo at hindi po natin yun na maiiwasan. Mayroon po kasi tayong mga kababayan na mga bumabatikos, Colonel, Congressman, may mga bumabatikos na nagsasabi po na masyado daw po kayong one-sided sa pagtatanggol ng mga motorista at parang hindi raw po nakikilala yung pananaw ng law enforcers. At aside pa po dun sa issue na yan, meron din pong mga lumalabas na sinasabi nila na yung mga videos ninyo sa social media ay ginagamit nyo raw po na para makakuha ng popularidad kaysa po sa tunay na solusyon sa problema sa transportasyon. Ano po ang inyong komento tungkol dito? Thank you, ma'am. Maikli lang po, Sir Deo, Yes, sir. para may justify ko yung side ko. 2006 pa nagkakanda ako ng seminar kasi gusto ko ma-address, Sir Deo, yung rampant road crashes at yung pang-aabuso. Opo. And 2006. Noong 2019 po, nagkanda ko ng seminar sa Tugigaraw, napakalayo. So, nung dumaan po ako sa Inantok, nagpahinga somewhere in Nueva Vizcaya. Iniisip ko, sabi ko, kung may participants ako every Sunday na 100, that is 400 monthly. So sa isang taon, 4,008. Sabihin natin 5,000. So sa 20 years, 100,000. Sabi ko, parang mali kahit ang laki ng sacrifices ko, hindi ko pa mahahabol yung malaking problema na gusto kong ma-resolve. That's why nag-engage po ako sa social media, which is Facebook. Ngayon, 2019. Kung popularidad po ang hahabulin, honestly, hindi ko naman ugali talaga magpasikat. But sabi ko, Sir Deo, kung ikaw, Sir Deo, halimbawa nakita ko not wearing helmet, ang mindset ko, habang sinisita kita at pinangangaralan kita, Sir, ilan po bang anak mo? 3 po. Ay paano kung madisgrasya ka? Sinong bubuhay ng pamilya mo? So yun ang mindset ko. Since 2019. So parang napakaganda po na habang nagsisita ako, nagle-lecture ako sa iyo, ma'am, napapanood ng taong bayan. And I think maganda yun So ngayon, doon naman sa issue na gusto daw kumita ng pera si Colonel Busita, definitely hindi po. Why, Ma'am El?
makikita po ninyo ang daming vloggers. By the way, maraming salamat po sa mga vloggers na gumagamit ng aking video. Ang dami pong vloggers na gumagamit ng aking video. Yung isang video nga, ang liit nung views sa akin. Yung isang video, 61 million views. So, hindi ko po kinu-question yon. Ngayon, yung sasabing one-sided, hindi po. Dahil paano po, Sir Deo, open sa public yung video, syempre. Nasa Facebook, nasa YouTube. Napakahirap, Sir Deo, na bilang advocate, bilang dating police, then pinagpatuloy ko advokasya, congressman ako. Tapos, Sir Deo, kung mali ang ginagawa ko po, baka hindi na ako kayang humarap sa inyo. At baka babatukan na lang ako dyan sa tabi ng kalsada. Ano po? And open sa public, Sir Deo, ang telephone numbers ng office ko. Kung halimbawa si Sir Deo, nasagasa ako, nabastusan ka sa estilo ko, pwede ka naman tumawag, mura-murahin mo ko. O kung anong pananakot. Pero, Ma'am El, nandyan yung mga staff ko, kasama ko. Kahit isa walang nagparating ng masama na mga pananalita. So alam ko po, talagang Sir Deo, kahit gumagawa ka ng maganda, hindi mo pwedeng sabing makukontento sa taong bayan. And bilang isang engineer at bilang isang congressman, mathematics tayo. Kino-compute ko, Sir Deo, yung bumabati ko sa akin. 0.007 to 0.009%. So more than 99% po ina-accept yung ating advokasya. Kaya nakakatulog po ako ng mahimbing. Ang pananaw ko kasi, Ma'am El, as long as na alam mo tama ang ginagawa mo, huwag kang mag-alala. Yan. Sabi nila, Congressman Busita, you cannot please everybody. Yes po. Ayan. Isa pa, Colonel, ayan, bago, ayan, nakikinig sa atin ang yung kasama sa Kongreso, Congressman Ador Pleto. Ayan, Nako. magaling na mambabata si Kong Busita, masipag, suportado kanya. Ayan. Boss Pleto ng Bulacan, sir, maraming salamat. Maraming salamat sa suporta. Ayan, isa pa, dahil kayo ay nasa transportasyon ng Congressman Busita, sir, ang tanong ano ang inyong posisyon sa transport modernization? Dapat bang i-phase out na ang mga traditional jeepneys? Alam mo, Sir Deo, nung nasa Kongreso, tinatalakay po yan. Hindi natin kino-question ang modernization program. Ang tahasan natin kino-question at pinagsisigawan po natin ang hinaing ng marami nating mga kababayan, yung maling pagpapatupad ng modernization program. Alin po ang mali doon? Ay para, Sir Deo, tumingalala sa Kesame na 10 bus sa'yo. Hindi pinag-aralan. Dapat po pinag-aaralan. Kasi po, ano po ba ang kasalukuyang sitwasyon ngayon? Ang dami ng nabiling imported vehicles. Ayan. Mahinang klase. Malaki ang target amount per day. Gumagapang na ang mga drivers, hindi pa kumikita. So matotal po, ang dami ng nakajunk na modernized vehicles kuno na napakahinang klase, Sir Deo. Ano po bang masamang epekto nito? Bilyones ang ginagamit na pondo, inuutang, ginagamit ang pera ng Land Bank, ginagamit ang pera ng DBP, samantalang kitang-kita po natin ang direksyon, babagsak talaga. Ano po ang nasasacrifice? Pampublikong transportasyon, buhay ng mga operators, buhay ng mga drivers, buhay po ng mga pasahero. Sumatotal po, talagang hindi po tayo sang-ayon sa implementation nito. And ako po nagpapasalamat, Sir Deo, sapagkat hindi tayo nakakaramdam ng mga reklamo patungkol dito. Sa ngayon, para po bang status ko, parang walang hulihan. Ano po? At ako po umaasa na pag naluklok tayo sa Senado kasama si Colonel Kerubin, mas mapapalakas natin ang laban dito sa dapat maipatupad po ng tama itong modernization program. Huwag i-phase out ang mga pampaserong jeep natin. Bakit po? Ma'am El, kung mahina naman ang inikita mo, bakit nag-interest ka pang mag-aircon? Tama mo, hindi kailangan ng mga kababayan nating naka-aircon.
dahil itataas mo naman ang pamasahe. Okay na yon. Paano, Ma'am El, kung namalengke ka, may isda ka, tumataga sa plastic, tapos naka-aircon. Parang hindi naman natin sinasabing matalino tayo, pero hindi kailangan matalino dyan kailangan may common sense lang. At saka yung isa pang issue dyan na Congressman Busita, sir, yung bang pagsuporta sa local industry natin. Yung mga ang gagandang gumagawa ng mga jeep natin dito, Sarao, Francisco, ayan, nag-offer na sila noon, pero sila ay binaliwala. Makatulong pa sana sa ating ekonomiya at employment, local employment. Eksakto ka, Sir Deo. Dapat tangkilikin ang sariling atin, mapalakas ang employment. Pero babalik na naman tayo dyan sa pang-araw-araw na pinag-uusapan, corruption. Pera-pera. Yun lang. Yun yung pero usapang corruption, maiba naman tayo, Kong, marami pong, of course, mga bawat Pilipino po, kitang-kita na napakalala po ng katiwalian sa gobyerno, lalo pong lumalala, marami pong issue ng national budget, sa mga proyekto, yung lagi namin tinatalakay dito nila kaya, ang walang katapusang flood control projects na parang wala namang nangyayari, At kung kayo po ay mahalal sa Senado, tingin nyo po, paano kaya masusolusyonan yung ganitong problema natin sa katiwalian? At the same time po, na may mga naging guest din tayo dito na senatorial candidates, sinasabi nila na nanggagaling din kasi ito sa political dynasty. Yung corruption. Kumbaga sila lang, iisa lang, so kayo lang. Kaya nag-uugat doon. So ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Ma'am, excuse me, in fairness naman, napakalaki ng corruption Hindi naman pwede nating isisi lamang doon sa political dynasty na parang yung pamilya sila na lamang ang may pananagutan dito sa usaping corruption. Yes, hindi po tayo pabor sa political dynasty. But overall, alam mo, Sir Deo, madalas nating madinig yung transparency and accountability. Pagdating po sa mga polisiya, batas, directives, talagang ang Pilipino super galing Ang problema natin po, very poor when it comes to implementation. At maraming magagaling na naging senador, kilala natin yan, maraming magagaling na kumakandidato senador. At ayaw ko naman, Sir Deo, na mag-pretend na mas magaling ako sa kanila. Ang alam ko lamang po ay may maitutulong tayo kaugnay dito sa usaping corruption. At ito po, hindi kayang gawin overnight. Ano ba yung dapat natin gawin? Ang importante po sa ating sarili, maumpisa natin. Ikalawa po, may dedikasyon tayo at pagmamahal sa taong bayan. Sir Deo, hindi ko alam kung sasang-ayon ng ating mga kababayan sa aking pananaw kaugnay dito. Ang isa pong nakikita ko dyan ay iangat natin yung buhay ng bawat Pilipino. Paano po yun? Doon lang po tayo sa simple muna. By the way, Sir Deo, hindi ako pwedeng manghamak kahit kanino man kasi may mga kapatid ako hindi man nakapag-aral, At sinasabi ko lang yan, baka may masaktan doon sa aking terms sa sasabihin. Marami po tayong mga kababayan na high school graduate lamang ang natapos. At siyempre po, mahirap humanap ng trabaho kapag ganun lang ang level na edukasyon na narating mo. May magagandang programa po ang TESDA. Training. Kung welding, carpentry work, garments, massage, pati yung pagmamanicure na ganyan. Tanggapin natin ang katotohanan, Sir Deo, kapos tayo sa trabaho na maaari natin ibigay sa ating mga kababayan. So, tingnan po natin yung magandang programa ng TESDA at akayin natin. May maayos po kasi manpower services na nagpapadala ng kababayan natin sa abroad. Actually, hindi ako pabor na mag-abroad dahil mahirap yung malayo sa pamilya. But anong gagawin po natin? So, ang tinitingnan po natin doon, sa pamamagitan po ng TESDA program, akayin natin yung mga kababayan natin na walang makitang hanapbuhay dito sa ating bansa. But, syempre, pag pinadala natin sa ibang bansa yan, bantayan natin at protection na natin. Sa ganung pamamaraan, Sir Deo, marami akong kilalang pamilya maayos Ano, Ma'am El, ang tinitingnan natin doon? Like you, Ma'am El, maayos ang pamilya mo. Kung korap akong politician, hindi mo ko sasambahin Kung si Sir Deo, maayos ang pamumuhay ng pamilya. In other words, in general, pag naiangat natin ang kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino, hindi na nila sasambahin ang korap na politician. Sa ganung pamamaraan po, mag-uumpisa na makakapili ang taong bayan. Sino ang dapat nating iluklok sa panunungkulan? Sa pagganong pamamaraan po,
yun po ang isang nakikita kong konkretong pamamaraan para masasakal ang korupsyon. Dahil ang maluluklok sa panunungkulan ay tunay na piling-pili ng taong bayan na talagang magsisilbi at hindi gagawing negosyo ang panunungkulan sa pamahalaan. Okay, last question ko ka Colonel Congressman Busita, sir. Kayo po ba ay pumirma sa impeachment laban kay Vice President Duterte? Hindi po. Bakit po di kayo pumirma? Una, Sir Deo, para maging malinaw sa ating mga kababayan, ang Duterte family kilala ko. Ang administration kilala ko. Pero ni isa sa kanila hindi ako malapit. Yung hindi ko po pagperma ay prinsipyo at paninindigan lamang. Sir Deo. Apo. Bakit po? Every time po na may investigation sa Kongreso at sa Senado, ay may tinatawag tayong investigation in aid of legislation. Parang tinatanaw po natin na may problema, kailangan masolusyonan yan. Eh siyempre kami mambabatas, kailangan batas. So yun po. Now, ipagpalagay po merong misuse of funds, but hindi pa naman totally na-establish eh. Kasi yung sa COA, wala pa silang concrete and final findings. Okay. Sir Deo, assuming ipa-impeach natin si BP Sara, mariresolve ba yung problema? Samantalang hindi naman Office of the Vice President lang ang may pondo kaugnay dito sa confidential funds. Dapat po, pag nagdesisyon tayo, kumilos tayo, ma-address yung kabuuan problema. Now, ipagpalagay may mali sa Office of the Vice President, di magsampa ng kaso para ang proseso sa korte. Yun po ang tinitingnan natin. At yun po ang paninindigan ko. Okay. Bilang representative, bilang public servant. Kasi po, ang dapat loyalty natin sa taong bayan, hindi sa sisinuman. Congressman Busita, sir, ayan, sa ating programa, ang ating tanong bilang aplikante sa pagkasenador, bakit ikaw ang dapat iboto? Dapat ka iboto bilang miyembro ng Senado, Congressman Busita, sir? Sir Deo, anak ako ng mahirap na pamilya. Magsasaka ang parents ko at ang mga kapatid ko. Matalang walang putik. Ramdam ko ang dinadanas na paghati at paghihirap ng ating mga kababayan, ng taong bayan. At bilang dating sundalo, pulis, na ginagawang congressman, kilalang kilala ko po ang aking sarili. May prinsipyo at paninindigan at pagmamahal sa taong bayan. Mananatili po na yan ang aking pagkatao. At kung ano ako ngayon, yun po pa rin. Kaya po ako'y umaasa sa ating mga kababayan kung kayo po ay magtitiwala kay Colonel Busita at siyempre yung aking kasama. Colonel Busita po, number 12 sa balota. 12. Senador ng masa, kakampi po ninyo. At makakasa po kayo na magiging tapat ako sa inyo. At by the way, Sir Deo, salamat sa opportunity. At gusto lang sabihin sa taong bayan na hindi ko po kayo masisisi na pag-usapang politika parang sirang-sira ng inyong tiwala. Ito po ang bibitawan ko salita sa inyo, Sir Deo, kay Ma'am El at sa ating mga kababayan. Pag naluklok po ako sa Senado at nabigo kayo, hindi naging maganda ang performance ko. Pababain po ninyo ako, bababa po ako. Congressman Bonifacio Lucky Busita, sir, retired colonel, ayan, kandidato sa pagka-senador at number 12 sa balota. Sir Deo, with respect to my partner, kay Sir Ariel Corubin, kung iluklok po ninyo ako, hinihiling ko, isama po ninyo si Colonel Corubin, number 52 sa balota. Kailangan ko ng kasangga, Sir Deo and Ma'am El. Ayan, pare kayong colonel. At sabi nga rito, riding in tandem daw kayong dalawa ni Colonel Ariel Corubin. Ayan. Thank you po. Maraming salamat, Congressman Bonifacio Busita, and good luck po sa inyo. Kandidato sa pagka-senador. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.